Sino mang nagpapakalat na 'to, ito may nabasa ako, Natunugan, ito ang title, Natunugan, Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors, but Panelo says he's meeting OFW. Isa pa, mga putang ina nyo, hindi ho totoo yan. Alam nyo kung bakit? Isang linggo na ho naming ina-announce sa SMNI, sa programa naming Banateros, na pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong. Ito po'y mahigit isang linggo na, planado na ho ito. Hindi ho pwedeng bigla-biglaan magkakaroon ng event sa Hong Kong. Hindi ho parang Pilipinas yan na pwede mo bigla-biglain. O hindi, gusto namin mag-event. Hindi ganun yun. Yung event na po na yan, ay planado ho yan. Pinapaalam mo na maayos sa gobyerno ng Hong Kong. Mga putang ina ninyo. Magandang araw mga banateros, at eto na nga, bigla po tayo napagawa ng video. Bakit to? Kasi meron na namang nagpapakalat dyan na kesyo tumakas na daw si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ho dito sa ICC na to. Una sa lahat, mga putang ina nyo. Yun lang masasabi ko sa inyo, mga putang ina nyo. Bakit kanyo? Alam nyo, kung sino mang nagpapakalat na to, ito may nabasa ako Natunugan. Ito ang title, Natunugan. Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors, but Panelo says he's meeting OFW. Isa pa, mga putang ina nyo, hindi ho totoo yan. Alam nyo kung bakit? Isang linggo na ho naming ina-announce sa SMNI, sa programa naming Banateros, na pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong. Ito po'y mahigit isang linggo na, planado na ho ito. Hindi ho pwedeng bigla-biglaan magkakaroon ng event sa Hong Kong. Hindi ho parang Pilipinas yan na pwede mo bigla-biglain. O hindi, gusto namin mag-event. Hindi ganun yun. Yung event na po na yan, ay planado ho yan. Pinapaalam mo na maayos sa gobyerno ng Hong Kong. Mahigpit po sa gobyerno ng Hong Kong. Hindi pwedeng lumagpas ng bilang. Kailangan yung oras sakto or else papatayan ka. Bawal ang late. Hindi pwede katulad ng nangyayari sa atin sa Pilipinas na nalilate yung ibang mga kandidato. Hindi ho pwede dito yan. Nandito po kami sa Hong Kong ngayon. Ngayon mismo. Mga putang ina ninyo. Alam nyo, ang ganda ng ng dating ko dito sa Hong Kong kasi medyo malamig-lamig pa ang panahon dito sa Hong Kong. Pagdating nung nagbasa ako nung galing ako sa airport, papunta na ako sa hotel. Abay, nabasa ko, Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest. Abay, mga putang ina nyo talaga. Nakakainit kayo ng ulo. Ako, hindi ako iniiwasan ko na magmura. Pero nung nabasa ko to, nagalit ako. Nagalit talaga ako. Sabi ko, tangina ninyo, dumi ng isip nyo. Ang hirap-hirap mag-preparation dito. Lahat inaayos mo. Inayos ng mga taga-KOJC to, PDP laban. Inayos ng Duterte team mo. Lahat ito inayos nila. Matagal na pagpaplano ho ito. Bakit kanyo? Remember, nung 2016, tandang-tanda ko bakit to. Kami ho, personal ang nagpunta at nangampanya. We represent PRR din nung time na yun. Ang Mocha Girls, alam nyo yan. Lumabas pa nga yung video. Ako po yung nag-video nun tingnan nyo, si Mocha nagsasalita. Dito, yung para kay Duterte, punong-puno ng tao. Tapos, sinabi niya, tumingin ka sa kanan. Ako yung nag-video nun. Walang tao. Si Leni Robredo nun. At saka yung si Mar Rojas. Nandun pa sila, sila Corina. Lahat ng taga-ABS-CBN nandun. Ayun ay makasaysayang nangyari sa Hong Kong. At alam nyo, isa yan sa nagdikta ng, ng pangkalahatang trend para sa mga OFW. Kasi alam naman po natin, Hong Kong ang isa sa pinakamadami. Aside from Middle East as a whole. Kasi Middle East, marami ho yan, di ba? Iba't ibang bansa po yan. Marami ho yan. Kaya marami ho sila. Pero dito kasi, isa to Hong Kong. Yung isang bansa na to, Hong Kong. Grabe ho ang OFW dito. Nung nagpunta po kami dito, kitang-kita po namin ng tindi ng followers ni Pangulong Duterte dito. And we reported it at that time. As a matter of fact, nung nanalo si Presidente Duterte nun, isa ho kami sa inatasang bumalik at magpasalamat. Ang Mocha Girls, si Mocha Uson,
para bumalik at magpasalamat, sumasuporta sa mga OFW kay Pangulong Duterte. At kasama po nun si Inday, VP Sara Duterte. Kasama po siya nun. Pero this is the first time na pupunta si Pangulong Duterte dito na may rally. Okay? First time. Oh. Nakapunta si Pangulong Duterte dito, alam ko, hindi rally yun. Pero nagpunta siya dito, ngayon lang yung rally. Kaya handang-handa. Kasi, alam nyo, yung venue bukas, ako nga sinabi ko doon sa organizer, maliit yung venue na yan. Kasi yung kami noon, ano na ito, labas ho ito ha, sa labas. Pero punong-puno. Ito ngayon, nasa stadium lang. Sabi ko, siguradong mapupuno yan. Paghandaan nyo yan. Dahil iba ho ang mga OFW ng Hong Kong. Talagang kakaiba ho ang mga OFW sa Hong Kong. Talagang matitikas ho ang mga kababayan natin dito. At paninindigan nila. Kaya nga ako, mga kababayan, ngayon, in-upload ko ito umaga ng Sunday. I-upload ko po ito Sunday ng umaga. So napapanood nyo ito Sunday ng umaga. Panuorin nyo po ito. Dahil alam nyo, nakakainit ng ulo. Napakatarantado ninyo. Alam niyo yung ICC na yan? Putang ina, ilang beses nang sinabi ni Trillanes na, ayun na yung ICC. O hanggang dito ka na lang. Hanggang dito ka na lang na buwan na to. Hanggang dito ka na lang. Aarestuhin na. Aarestuhin na. Putang ina, saan na-aresto? Ba't tayo susunod dun? Hindi naman, ano ba tayo? ICC country? Tayo ho ba'y membro ng ICC para arestuhin si Duterte? Abay, gago pala kayo. Ano pinalalabas ninyong tiwakas si Pangulong Duterte dito sa ICC? Abay, mga hindot kayo, mga animal kayo. Ayoko talaga magmura pero sabi dito, basahin ko ha. Former President Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7, amid growing speculation about possible issuance of ICC arrest warrant against him. Alam mo yung bulong-bulungan na yan? Putang ina, parang bulong-bulungan yan ng mga kapitbahay nyo eh. Na lahat walang katotohanan. Puro mga chismisan lang yan. Ang tagal na niyang bulong-bulungan na yan. Di ba si Trillanes noon? Buwan nagsasabi, malapit na, arestuin na siya dyan. Ito, pagkatapos ng buwan na ito, arestuin na siya. Kaya ganyan siya, arestuin na siya. Ano, may nangyayari ba? Wala naman Tapos arestuin siya dyan. Arestuin. Gunggong pala kayo eh. Di ba? Ito sabi pa dito. Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific flight ganto, which departed Ninoy Aquino at 8:41 a.m. Learn talaga. Politico learn. Lumabas sa social media yan eh. May video yan eh, ng mga nagbibideo sa kanilang mga tao. Kalat na kalat yan sa social media. Tapos political lord, parang naka-scoop kayo ang datingan. Na-scoop namin na lumabas. Parang patagong lumabas si Duterte. Tumatakbo si Duterte na parang patago. Abay, gago ba kayo? Kung patago yan, hindi mabibidyo yan ng kusino-sino. Ang dami yung video na lumabas. Bumati pa siya dun sa mga tao. Bumati pa siya dun sa crew nung eroplano. Nagka-late-late na nga. Hindi ko alam kung nagka-late-late ha. Pero di ba, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi ho yan tinago. Kasi, parang politiko just learn, blah, blah, blah. Napakataran. Naku, wala akong masasabi sa inyo, ha? Talagang ano kayo, eh. Sabi dito, parang ang dating kasi 8:41 daw at nag-arrive ng 10:25. Parang ganun. Tapos Duterte, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dismiss rumors. Boy, naturalmente. Siguro malamang sa malamang, isa ho yan sa mga nag-a-announce. At sinasabing darating si Duterte sa Hong Kong. Pinopromote yan eh. Pinost ko pa nga yan eh. May poster po. At saka ho yan, ano ho yan? Nationwide. Actually, first time, pinag-usapan namin yan eh. Hong Kong. Tapos Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay yan. It was all prepared. Tapos sasabihin nyo, parang binigla, itinago. Gusto ko kayong fake news. Di ba? Sabi nung baklang congressman na yun, fake news.